Matapos ang voluntaryong pagsuko ni Pastor Polo C. Quiboloy sa otoridad, kasunod ng mahigit 2 linggong pagkubkob ng PNP sa KOJC Religious Compound, sunod-sunod pa rin ang mga kontrobersya na ipinupukol ng pambansang pulisya sa buting pastor. Kaya naman mayroong mensahe ang legal counsel ng KOJC patungkol dito. Narito ang balita ni Jade Calabroso. Nag-surrender na nga. Yuyurakan pa at dinuduraan. Baka pwede, sir, na tama na sana. Wag na masyadong kulatahin pa. Ito ang apela ni Attorney Israelito Torion, KOJC Legal Counsel, sa patuloy na pagsasapubliko ng Philippine National Police na mga alegasyong mayroong angels of death o private army ang butihing pastor, maging ang umano'y mga biktima pa ng pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Torion, ang ganitong mga hakbang ng pambansang pulisya ay maituturing ng pang-aabuso sa karapatan ni Pastor Apollo na nananatiling inosente sa harap ng batas dahil wala pang paglilitis at hatol ang korte. What we are seeing is a growing pattern of abuse. I would call this abuse because they seem to publicize right away without even securing evidences first. Sana I appeal to the good sense of professionalism of the PNP. Dagdag pa ni Torion, isang malaking sakripisyo ang ginawa ni Pastor Apollo para sa kanyang mga tagasunod nang hindi na makaranas pa ng panggigipit sa loob ng kanilang mga tahanan sa KOJC Religious Compound. We would like to point out na nag-surrender si Pastor to make an ultimate sacrifice so that the acts committed against its members will no longer continue. And indeed, wala na sila ngayon sa KOJC grounds. Ani pa Torion, ang mga naglalabasan pang akusasyon matapos ang pagsuko ng butihing pastor ay upang patuloy lamang sirain ito. What we see instead is a pattern of attack to really pin down Pastor Apollo C. Quiboloy, no? And to destroy completely his good name and reputation. If indeed itong mga victims na ito ay totoo, di nung 16-day KOJC seed sana sila sumipot kaagad at na-rescue nila. Maliban sa umano'y biktima ng pang-aabuso, sinagot din ng legal counsel ang issue ng pagkakaroon umano ng angels of death ni Pastor Apollo na ayon sa PNP ay tukoy na nila. This could have been unleashed to defend the KOJC members who were victims of tramplings of their constitutional rights to life, liberty, and property. Pero ni isang member doon, ni isa maski may dalang armas at nagpakita doon, wala, no? Samantala, kasunod ng mga pahayag ng PNP na mayroon pang mga umano'y biktima ng pang-aabuso sa KOJC ang lumapit sa kanila, ito naman ang mensahe ni Attorney Torion. Pag-aralan namin yung ginawang istorya at alam namin na hindi totoo, di siyempre magpa-file din kami ng kaso, no? Either libel or perjury, no? And I do hope and pray na yung pamilya ng complainant na ito will think twice kasi we will really be forced to defend the rights of Pastor Apollo C. Quiboloy and file appropriate cases. Kasi alam namin na hindi po ito totoo. Sa kabila ng tensyon, naniniwala pa rin ang kampo ni Pastor Apollo na mayroon pa rin mga professional na pulis na gagawin ang kanilang trabaho batay sa katotohanan. Alam ko marami pa rin mga professionals sa ating mga kapulisan that they would deal with this with utmost professionalism and fairness, that they would only utilize clear, authentic, and real evidences, no? Samantala, patuloy naman ang pagpapaabot ng mensahe ng katatagan ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at tagasuporta kahit ito'y nasa kustodiya na ng batas. Matatandaan ding una nang naglabas ng pahayag ng KOJC na ang cardinal rule sa kanilang simbahan ay respeto sa malayang pagpili o freedom of choice. Walang sino mang pinilit na gawin ang mga bagay na labag sa kanilang kalooban dahil ang sentro ng kanilang doktrina ay ang pagsusunod sa Diyos ng masaya at malaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.